Alright, ito nga pala yung gagamitin nating motor ngayon, ang Kawasaki Z650 RS. Meron pa bang NCAP ngayon? Yung na ano na? Ay, hindi pa binabalik? Ah, okay. Boss, anong makina yan? Anong makina yan? Low speed marine. Ah, okay, nice. Thank you. Ito na yata yung simbahan ng Quiapo, no? Kabilaan yung mga display, ang dami sapatos, oh. Parang hindi na dinadaanan ng sasakyan to. Ah, ganda ng electric scooter nyo. Asan yung makina? At saka asan yung baterya? Ay, eto, malinis nung Hilux nya. Naka ARB rear bumper siya. Hilux GR din, no? Parang wrong move yata na dito ako magpapagas. Mukhang magpapapultang yung mga truck, ah. Tapos ito, may dalang barrel. Bukas pa mapupuno yan. Di ba, may 2 bars pa. Di ba, naghahanap ako ng mga motor na pwede nating i-review para hindi naman puro Z1, ZH2, Sniper Raider ang ginagamit nating motor. Kasi maganda yung paiba-iba ng POV ba. Magkakaroon ka pa ng idea sa motor na niraride ko. I'm sure naman kaya natin pinapanood yung mga iba't ibang models ng motor kasi baka malay nyo magkapera kayo. So kahit na hindi nyo pa na i-road test yung motor, may idea na kayo at hindi masasayang yung pera ninyo dahil once na bumili na kayo ng motor, wala nang balikan yan unless kung ibenta mo ulit, diba? Pampagising. Tulay. Pampagising. 2 bars yung fuel gauge pero hinahataw, na. Ang favorite jacket natin na Gile Fresco kasi, pero don't worry, meron tayong mga body protection lalong lalo na sa likod, so okay lang. Same lang din naman yan sa jacket na sinusuot ko dati. Yun nga lang, hindi ko dala yung kapote ko. Ayan na, Maynila na. Yung Suzuki na pupuntahan natin is nasa Roosevelt. Yan, malapit lang, 2.8 kilometers from Balintawak Public Market. Alam nyo ba na ang public market na ito ay gising na 3:00 pa lang ng madaling araw. Pagkatapos dito sa Maynila, ang daming gumagawa pa rin, hindi ko naiintindihan sa kanila ba't ginagawa pa rin nila. Meron kasing coding dito kagaya din sa Baguio. Tapos para makaiwas sa coding, di ba pagka brand new sasakyan, meron silang conduction plate number lang na nilalagay kasi wala pang available na actual plate number. So tatanggalin nila yung actual plate number, ang ilalagay nila yung dati pa rin na conduction. Lalong lalo na kapag hindi match yung pinakahuling number. Ang problema dyan, alam ng mga highway patrol at mga MMDA kung pinalitan mo yan. Paano nila malalaman? Nasa record nila kung ano yung mga vehicles na na-releasean na ng plate numbers. Kaya unang tingin pa lang ng HPG, halimbawa, alam na niya kung anong year model ang sasakyan at kung saan siya binili.
O, ito na yung Suzuki. Oh, ang laki pala ng building nila, no? Nandito tayo ngayon sa Suzuki Guangzhou United Excelsior Marketing and Corporation dito sa Roosevelt Avenue, na kung saan pinalitan na yung pangalan, naging Fernando Po Avenue na siya. So pasok tayo para tumingin ng motor. Alam nyo naman, medyo nahilig tayo sa mga Suzuki bikes dahil sa ngayon, dalawa yung Suzuki bikes ko, like yung Suzuki Raider and yung Bergman natin. Hello po. Alright, ito nga pala yung gagamitin nating motor ngayon, ang Kawasaki Z650 RS 2-cylinder, very modern, classic look, timeless yung design, maganda. Kahawig siya ng Z900 which is 4-cylinder yon. So kapag gusto mo ng medyo magaan, medyo maliit, mas less yung power, okay tong 650. Tignan nyo pag sumakay ako. Oh, flat-footed, oh. Tapos ang lambot ng shocks. Mukhang mag-enjoy ako lalo mag-ride dito sa Maynila gamit ng motor na to. Yun nga lang, syempre hindi siya 4 inline cylinder, so hindi siya boom no. Greg lang siya, no. Dahil galing na tayo sa 1000cc na motor, kaya yung mga 650 kagaya nito is basic na lang, no. Medyo naiintriga ako sa banda dito kung saan ba siya papunta, no? So dito tayo. Ay, ang galing ng parking nun. Adjust ko lang yung brake, masyadong mataas. So buti na lang adjustable yung brake levers and clutch lever, ah. Yung tunog niya same sa tunog ng Versys 650 and other 650 na 2-cylinder na. So sa mga merong 2-cylinder like this, hindi ko ina-advise na magpalit ng tambucho dahil yung tunog nito talagang ganun talaga siya, no? Mas gusto ko yung tunog niya ng stock. Meron siyang bracket dito, siguro para sa plate number to, no? Or windshield. Yung gauge niya parang mata ng tutube. Maganda yung arangkada, malakas. Ang gusto ng mga 2-cylinder at 650cc na mga motor is kailangan pag arangkada ka, start from low gear talaga. So hindi kagaya ng 1000cc na pwedeng ihataw ng third gear ka agad, no? Well, syempre given na yon. Malakas kasing engine at hindi naman yun advisable. Syempre kailangan mag-umpisa mo na sa 1, 2, 3 and so on para hindi naman masira agad yung makina, no? Kasi hindi naman proper, kaya nga nilagyan ng 1, 2, 3 yung gear natin, di ba? Ayun lang, nabitin na, nasa gitna na ng kalsada na nag-go. Pero ang gaan nito, ah. Sarap talaga pag magaan ng motor, lalo sa traffic. Ang dali niyong isingit. So wala nga lang siyang quick shifter, kaya manual tayo ng ngambyo. Pero ako kasi kaya kong kumambyo ng kahit hindi quick shifter yung motor, eh. Okay, may nakikita tayong malaking building, ano kaya yan, no? So hindi ko may mount yung aking cellphone dahil wala tayong cellphone holder. Swerte tayo dahil may nagpahiram ng ganitong motor. At alam nyo ba, kaya ako nang hiram ng ganitong motor kasi may pinaghahandaan ako, eh. Meron tayong tinatawag na Distinguished Gentleman Ride, ganon. Basta hindi ko pa kasi naranasan sumali sa ganon dahil wala akong motor na classic, eh. Ganda ng arangkada, lakas ng torque, oh. Palibhasa 2-cylinder, eh. Tingin yung pagsiship ko kahit walang clutch, diba? At ang ganda ng suspension niya, yung boses ko malumanay, hindi siya yung kahit sa konkretong part, oh, chillin'. Ang dami nga pala nagtatanong doon sa Hilux natin, yung nauna nating binili, kung ano daw ba yung issue. So hindi ko masasagot yan, very confidential. Mas maganda manggaling na mismo doon sa seller. At ang seller nun is yung PG Car. So i-PM nyo na lang siya. Minor lang naman yun, pero syempre nasa pinag-usapan naman namin yun, eh. So pag kami nakita kong maliit lang na issue, pwedeng i-refund yung pera. At kumbaga parang ang nangyari is tinest drive ko lang muna yung sasakyan, kaya lang masyado lang akong na-excite, kaya sinabi ko kinuha ko na talaga. And given na yun kasi second hand yung sasakyan, so meron talaga tayong makikita at makikitang medyo diferensya sa kanya, pero hindi naman major, konting-konti lang.
Diba? Kita nyo yung pagliko natin. Ang likot ng motor eh. Ngayon, swerte naman at after kong sinawali yung sasakyan sa kanila, nakakita ulit tayo ng mas magandang sasakyan. Stock nga lang. Pero panoorin nyo na lang sa Facebook ko yung update sa bago nating biniling Hilux, yung pagsisetup natin sa kanya. Hindi man kasing mahal nung setup nung nauna, pero at least yung tindig magkapareho na. Wala naman tayong sinusunod na concept pagdating sa sasakyan. So basta clean build lang, okay na. And sa mga may Hilux naman, pwede nilang gayahin. Makakapag-provide naman ako na ang info. Sa PM lang kayo or comment lang dun sa video. So yung side mirror nga pala ng motor na to is bilog dahil classic yung disenyo, yung gauge nya bilog, yung headlight nya bilog, kasi ganun naman talaga noon pa, di ba? Tignan niyo yung billboard ni J-Torque. Oh, naka-classic bike din siya. Oh, parang Harley ata yun, ano. Bagay kay Sir J ang classic bike. Sarap talaga mamasyal dito sa Maynila. Tsaka ang saya. Oh, rotonda na oh. Medyo hirap lang akong makakita sa bandang dulo gamit tong side mirror na to kasi bilog siya, no? Kailangan ko kasi yung medyo patusok para kahit yung pinakadulo nung side ng side mirror nakikita ko. Buti mabilis yung motor. Ang sarap gamitin, napaka-komportable oh. Mataas yung manibela niya. So kapag 650 compare sa 1,000, mas tipid sa gasto, no? And sa power naman, pagdating sa expressway, okay naman yung mga 650. Nasa gitna siya ng 400 to 1,000. So okay naman. Kahit sa mga baguhang nagra-ride, kahit mag-jump sila kagad sa big bike, basta 650 muna, okay lang din. Or kung medyo takot ka, may mga 400cc naman na available. Pero kung medyo malakas-lakas na yung loob mo, at kung dati ka naman nagmomotor, pwede naman yung 650cc. Itong tinatahik nga pala nating kalsada is padiretso na ng Quiapo Church. Yung Raon dito rin, di ba? Nung kasagsagan ng NCAP, ito yung pinakamaselan na kalsada na ang daming CCTVs dito. Meron pa bang NCAP ngayon? Yung na ano na? Ay, hindi pa binabalik? Ah, okay. Ah, okay. Pagpasado na, no? Okay, thank you. So, wala pang NCAP ngayon. Dati nga, nung pandemic, tinatakpan nila ng face mask yung plate number nila para hindi makuha sa camera, eh. Mabuti na postpone kasi yung Wigo ko may violation yun eh. Dahil pina-arkila ko, yung nag-arkila nabiyahe lagi sa Maynila, nagkaroon ng violation, 4 yata. Umabot ng 20 milyong babayaran. Nako, yun ang problema dun. So hanggang ngayon hindi ko pa nabayaran kasi nga na-postpone yung NCAP. So hindi natin alam kung pag binayaran natin is mawawala o talagang nawala na yung NCAP. So tinitignan ko muna yung sitwasyon kasi sayang naman eh. Hindi ko mapapay-rehistro yung kotse kapag may violation sa NCAP. Tignan nyo yung mga tricycle dito. Ayos yung ano nyo oh. May belt. Ano yung makina yan? Parang yung mga pang araro sa bukid, no? Ang galing oh. Boss! Anong makina yan? Anong makina yan? Low speed marine. Low speed marine. Ah, okay, nice. Thank you. Ay, hindi ko lang alam yung low speed marine na yan, no? Galing, no? May belt. Ayos, di ba? Mga sapatos. Alam ko dito yata nagpapagawa ng fake driver's license or diploma, ganun. Oo, wala na ngayon. May mga equipments pa, oh. Galing nun, oh. Ito pa, oh. Galing, oh. Ito na yata yung simbahan ng Quiapo, eh, no? Medyo mababa na siya, no? Siguro dahil nagtaas yung kalsadang to. So, naiwan yung height ng simbahan. Oh, nga, ito na, oh. Kapag may parada ng Nazareno, ito yung tulay na sobrang puno, eh, no? Kabilaan. Ito, matagal na rin ang tulay na to. Napaka-classic ng tulay. Unlike sa norte, orange yung mga tulay nila. Dito, puti yung kulay ng tulay, eh, no? So may tulay din doon. Sa kabila, meron din. Ate, mag-helmet ka. Ganda dito, para tayong nasa park, eh, no? May mga lumang buildings pa, oh. Parang yung ginawa ko lang sa Baguio, eh, no? Namasyal. Kasi sa Baguio kasi maliit lang siya. Ayun lang, may nasiraan, oh. Galing ng tricycle nila, oh.
Ganda. Medyo mataas na nga lang yung mga damo ah. Tingnan yung turning radius oh. Let's go. Sarap mag-chip oh. Ganda ng tunog. Siguro kung meron kang gagalawin sa tambucho niya, ano, kalkal na lang, kaya cut delete ganon. Pero unahin mo sa cut delete bago mo kalkalin yung canister. Ah, ang daming ambulansya dito. Ah, hospital pala to eh. Ganda ng waiting shed oh. Grabe, ang daming bus dito no. Buti maganda yung suspension no. Hindi ko ramdam yung mga ganyan no. Woo! Woo! Tumabi yung jeep. Woohoo! Sa mga ganitong lugar, dapat maliksi yung motor na gagamitin mo no. Tapos medyo gamitin mo muna mga 1-2 oras. Magagamay mo rin yung motor. At sabi ko nga, kapag dati ka nang nagmomotor, basic na lang sa'yo ito eh. Tatansyahin mo na lang yung turning radius, yung power ng throttle, yung lakas ng preno, yung clutch syempre. Kasi may mga times na namamatayan ka ng engine kasi nga hindi mo pa tansyado yung clutch eh. Tapos kada naluluma yung motor, nag-iiba din yung condition niya. Kanina ko pa niraride tong motor, wala akong maramdaman na init sa engine niya. Oh grabe naman yan. Pabilang tubig. Maliit lang. Magkano? 10. Padaan. Yun. Solid, ang sikip dito ah. Oh, parang Thailand lang oh. Nung pinuntahan namin, puro maleta oh. Ang daming maleta. Ayun, may juice pala doon. Sige. Padaan. Kita nyo ha, 650cc yung dala ko. Pero okay pa oh. Huwag ka lang makakatama ng tao. Grabe, ang saya naman dito. Sa totoo lang, ngayon lang ako napadpad dito ha. Buti, abot na abot ko yung motor ha. Flat footed ako. Dito tayo sa kabila. Mukhang magdi-display pa lang sila ha. Solid. Ayun o. Ganda ng mga pants doon ha. Kabilaan yung mga display oh. Ang dami sapatos oh. Parang hindi na dinadaanan ng sasakyan to. Dami nakaabang na riders oh. Mga lalamove siguro yan. Or tok-tok, ganun. So hindi pa ito talagang totally naka-display lahat ha. Nag-assemble pa lang sila oh. So sabi doon oh, Baclaran Terminal Plaza. So nasa Baclaran pala tayo. Pwede pa ba ako dito? Hindi na passable sa mga 4 wheels to ah. Ah, ganda ng electric scooter nyo. Asan yung makina? At saka asan yung baterya? Pwede nga. Lapat ng gulong oh. Kung gusto mo nang makamura, puntahan mo lahat ng tindahan. Tignan mo, hindi pare-pareho presyo niya no. Ayun lang, sa tagal mong nakahawak sa clutch mo, mapapagod yung daliri mo no. Yun, nakakatakam naman yung santol na yun. Charan! Sakto! Ay, skyway na tayo. Yes, kaya lang wala tayong RFID. Wap, medyo nalilito yung BMW. Ay, nakakamiss dumaan dito. Pag pupunta ako ng NAIA, nandito na ako. Dito ako madalas nalilito eh. Okay naman yung oras ko from Pampanga to NAIA. Pero pagdating dito, dun na. Halos gusto kong lakarin eh. Para makarating ka lang sa NAIA kagad eh. Pagka na-chechempo sa departure or arrival, ang daming sasakyan dito. Kaya kung magbabiyahe ka 4 hours ahead of time. Na-miss ko bigla yung Raptor ko. Nice. Uy, Porsche Panamera. Nice. Ba't kaya mga Porsche pare-pare mga itsura nila no? Kahit magmodelo siya, ganun pa rin. May big bike sa likod ko. Ganda ng tunog. Pareho kami hindi makakasingit. Lapad ng Explorer. Saan ba yung cash lane dito? Oh, patay tayo dyan. Alam ko sa pinakakanan yun eh no. Ako, yari ako na ito. Di ko alam kung saan yung cash. Ano nasulat dito? ETC. Ah, ETC to. Huwag tayo dito. Sa kaliwa yata yung cash eh.
Ayun, no RFID. Oo, diba? Kinabahan ako dun ah. Buti may cash pa rin hanggang ngayon. Pero dapat hindi tatanggalin yung cash lane eh, no? Kasi tulad niyan, may hiniram tayong motor o kaya brand new, kalalabas lang. Gusto mong dumaan kaagad sa expressway, o di ba? Hindi mo naman malalagyan kaagad ng RFID dahil wala pa siyang ORCR, wala pa siyang plate number. Uy, Maserati. Nakatambucho siya, oh. Ganda nung tunog. Init niyan. Ayaw sumura ng windshield. Pasok yung salamin eh, no? Pasok, oh. Mukhang may aircon naman sila. Ay, so hot. Buti na lang ito yung jacket na suot ko. Siguro tumagal ako ng 15 minutes dito. Ayun lang. Anyari? Posible ka palang matikitan doon. Ay, eto. Ang linis nung Hilux niya. Naka ARB rear bumper siya. Hilux GR din, no? Toyota yung sticker niya. Naka ARB stepboard. Parang JDM inspired yung kanyang mga pyesa. Kasi kapag JDM dapat from Japan yung pyesa niya. So ayos, ganun yung gusto ko. Mukhang mag-ARB talaga tayo ah. 'Di ba? Pati bayan dapat. Nakapag-relax at payat yung upuan nyo banda dito ha. Kaya hindi tayo tiptoe. Sa tagal din natin ginagamit yung motor, hindi siya nakakapagod, no? Hindi ako nakaramdam ng ngawit. Hindi siya mainit. Tapos ang tipid siya sa gasolina, full bar pa rin hanggang ngayon. Nakarating na ako dito, nag-ikot-ikot na ako dun sa Baclaran. Isipin mo yun, galing akong Baclaran. First time ko lang doon. Tapos hindi naman siya agaw pansin. Nakakapag-blend siya sa mga motorista sa Maynila. Enough naman yung power niya, mabilis siya. Yung arangkada maganda, basta arangkada ka lang ng first gear, second gear. Pagka nasaksak mo ng fourth, fifth, tas inarangkada mo, medyo bitin na bitin yung makina, no? Sa body position, okay. Medyo mataas yung manibela, ayan, no? Yung upuan malambot. At mukhang mag-e-enjoy yung aangkas sa'yo kasi ang lapad ng upuan niya, ang lambot pa, oh. Pagdating sa vibration, wala namang kapansin-pansin, lalo na naka-rubber yung mga foot pegs niya. So sa susunod na vlog natin, doon natin i-in-depth review to. First impression lang muna. At for me, okay naman siya. Hindi siya ganun kabigat. Same lang din siya nung nauna kong classic bike. Kaya kung mahilig ka sa retro style na motorcycle at medyo modern with enough safety features like ABS, mukhang okay naman ito. Ito lang yung iniisip ko kung para saan talaga ito. Plate number ba o sa windshield, no? LEDs yung mga ilaw niya, pati yung signal light. At ang maganda pa, adjustable yung mga levers, no? So napaka-friendly gamitin. Okay naman yung gulong. Kailangan lang ma-break in kasi medyo bago-bago pa tong motor, no? Once again, this is Kawasaki C650 RS. Paki-comment lang po kung anong masasabi ninyo sa motor natin ngayon in terms of forma. Yung performance, sa susunod na vlog na lang natin yun makikita. Yung top speed siguro, no? Tignan natin. Sa pansamantala, dito muna natin tatapusin ng ating vlog. At maraming salamat kung ikaw ay umabot sa video na to. Huwag nyo nang i-comment ang rate for speed. I-comment nyo na lang kung anong masasabi ninyo sa motor na ito. At kung meron kayong request na motor na gusto nyong i-review natin or i-test ride, i-comment nyo lang din po dyan at subukan nating maghanap ng mapaghihiraman. Alright, maraming salamat. Wait for speed.